Women Power! Quarterfinals bound ang duo ni Pinay tennis star Alex Ayala at tennis icon Venus Williams sa Bad Homburg Open. Panalo po sina Alex at Venus sa kanilang laban kontra kina Catherine Harrison ng Amerika at Alexandra Osborne ng Australia. Sa dalawang sets na naig ang Ayala-Williams duo sa scores na 6-3 at 6-4. Ito ang unang beses na maging doubles partner sina Alex at Venus. Makakarap nila sa quarterfinals sina Teresa Mihalnikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain. Update po tayo sa malakas na lindol sa Venezuela. Nagdeklara na ng state of emergency ang interim president matapos ang dalawang magkasunod na lindol doon kanina. Tulong-tulong ang rescue workers para maialis mula sa gumuhong gusali sa Caracas ang isang biktima. Hindi pa nagbibigay ng bilang ng mga nasawi o sugatan ng mga otoridad habang tuloy ang rescue operations. Pero sabi ng ilang opisyal at residente, marami ng sugatan dahil sa magkasunod na lindol. Ay sa United States Geological Survey, nauna ang magnitude 7.2 na lindol na nangyari 6:04 ng umaga roon. Halos isang minuto ang lumipas ng yumanig naman ang magnitude 7.5 na lindol. Parehong sa timog silangan ng Yumare, Venezuela ang epicenter ng dalawang lindol. Sa kanlurang bahagi yan ng capital ng Venezuela na Caracas. Batay po sa datos ng Philippine Embassy in Bogota na may jurisdiksyon sa Venezuela, 74 ang Pinoy doon. Kinasuhan ng 3 International Criminal Court judges si US President Donald Trump at ilan niyang cabinet members. Plaintiffs ng naturang kaso ang ICC judges mula sa Canada, Uganda at Benin. Kabilang po sila sa mga pina-freeze ang assets, isinailalim sa travel ban at financial restrictions sa ilalim ng executive order ni Trump noong 2025. Kasunod po yan ang inilabas na warrant of arrest ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa umano'y war crimes at crimes against humanity sa Gaza. Ayon sa plaintiffs, unlawful ang sanctions laban sa kanila at labag ito sa mga obligasyon ng Amerika sa ilalim ng international law. Wala pang pahayag si Trump o ang White House kaugnay sa lawsuit ng mga hukom ng ICC. Madaling araw nitong Martes, kitang tumatawid ang babaeng grade 6 student sa pedestrian lane sa A. Mabini Street, Barangay 5, Caloocan. Papasok siya sa eskwelahan nang bigla siyang masagasaan ng humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumila po ng bata. Nilingon pa siya ng rider bago tumakas. Sinubukan pang habulin ng ilang residente ang rider pero hindi na siya naabutan. Dumulog ang magulang ng bata sa pulisya at barangay para makilala ang nakasagasang rider. Ang direksyon ho na tinahak ng driver papuntang monumento o kaya papuntang Tugatog, Malabon. Patuloy po ang aming pagtugis kung saan talaga siya pupunta. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang insidente at hinahanap na ang motorsiklong gamit ang rider sa pamamagitan ng CCTV backtracking. Ayon pa sa barangay, malimit ang aksidente sa lugar kahit maliwanag at may nakabantay na mga tanod. Accident prone po talaga yun. Yung mga driver ho kasi hindi sinusunod yung pedestrian lane doon eh. Paalala na lang ho sa mga driver kung pwede. Pag may nakita kayong may mga tumatawid at alam yung pedestrian lane yun, kailangan dahan-dahan naman kayo sa pagpapatakbo. Labis na nag-alala ang nanay ng biktima. Mabuti na lang daw at hindi napuruhan ng kanyang anak. May tumawag lang po sa akin na e-trike driver na dati niyang service para sabihan ako na nahagip ng motor yung anak ko. Dinala ko po sa ospital agad para ma-check kung may bali ba yung anak ko. So far, okay naman po. Wala naman po siyang bali. Tinuturuan daw niya ang anak na mag-commute at pumasok mag-isa dahil may inaalagaan pa siyang sanggol. Pero dahil sa nangyari, Siguro from now on, pagpasok niya, ihahatid ko ulit siya para maiwasan yung aksidente ulit. hindi muna nakakapasok sa paaralan ng biktima na nagpapagaling pa. Panawagan ng magulang ng biktima sa rider. Sa iyo, rider, sana meron kang konsensya, no? Kung maisip mo man na
balikan yung anak ko. Sana man lang tinulungan mo yung anak ko, hindi yung tiningnan mo lang. Grabe, kawawa yung anak ko. Nananawagan ng Barangay 5 sa may impormasyon tungkol sa rider na ipagbigay alam sa kanila o sa pulisya para madakip. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Sisikapin daw ng prosekusyon at depensa na matapos ngayong araw ang pre-trial conference para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, gaya nga ng dati ay hindi pwede ang media sa loob ng kwarto kung saan ginagawa ang pre-trial conference, pero base sa mga litrato at video na inilabas ng Senate PRIB ay makikitang abala ang prosecution and defense sa pagmamarka ng ebidensya. Sa panig ng depensa, narito po ay si Attorney Michael Powa at ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sheila Sison at iba pang kasamahan nilang abogado. Sa panig naman ng prosecution ay narito po si Representative Terry Ridon at mga private prosecutors. Kahon-kahon mga dokumento ko ni ang nakitang ipinasok sa pre-trial conference room para markahan. Ayon po sa clerk of court na si Attorney Ray Bantug, ay sisikapin nilang tapusin ngayong araw ang pre-trial conference. Pero kung hindi kaya ay posibleng hanggang bukas pa ito. Kahit nagtatagal itong pre-trial, Connie, dahil sa dami ng dokumento, ay sinasabi po ni Bantug na wala silang pinag-uusapan na pag-delay o pagkaantala ng impeachment trial na nakaset simulan sa July 6. Ayon po kay Ridon, posibleng unang matapos ang Article 2 kaugnay sa umano'y unexplained wealth ng BICE. Ang Article 1 naman po, nakaugnay naman sa misuse of confidential funds, ay patuloy na minamarkahan din hanggang ngayon. Inaabangan din natin ngayon, Connie, yung pagsasalang ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni VP Sara. Hiniling po ng prosecution na mabuksan ito para mamarkahan yung mga dokumento. Hinihintay pa po ang formal na sagot dito ng mga abogado ng BICE. Kung hindi naman daw mabuksan, ayon po kay Ridon, pamamarkahan nila ang mismong kahon bilang ebidensya. Yan muna po pinakauling ulat mula dito sa Senado, Connie. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Tumaas ang bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis sa bansa. Base po sa datos ng Department of Health mula January 4 hanggang nitong June 6, umabot sa mahigit 2,000 ang mga kaso. Mas mataas po yan ng 6% kumpara sa mahigit 2,000 noong 2025. Karamihan po sa mga tinamaan ito, mga magsasaka na na-expose sa baha sa kanilang mga taniman. Muling paalala ng DOH, iwasang lumusong sa baha lalo kung may sugat. Kung hindi maiiwasan, magsuot po kayo ng bota. Agad maghugas na may sabon pagkatapos po lumusong. Magtungo rin po kayo sa health clinic at magpakonsulta para maresetahan ng gamot o prophylaxis. Nagsama-sama ang artists at fans sa one-of-a-kind celebration of music sa Billboard Philippines P-Pop Unite. Kasama sa mga nagpainit ng dance floor ang 7-piece sparkle group boy band na Cloud7, ang P-pop group na Vision, pati na ang grupo ni The Clash panel J.R. Torreliza na BGYO. Highlight sa P-pop Unite ang passion, talent at supportive community that makes the genre known and rise. Hashtag feeling thankful and honored ang Cloud7 sa opportunity na makapag-perform alongside other P-pop acts. Ano naman kaya ang reaksyon nila sa pagganap ng co-member nilang si Cairo sa GMA Afternoon Prime series na You're My Favorite Song? Sobrang saya po, grabe. Kasi nakita niyo na po ba ito? Ang pogi-pogi oh. Kami nasigaw kami pag nakikita namin si Kuya Cairo sa screen. Saka while we were training, inaabangan namin yung first episode.